Beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa, November 18 to 24. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Ano to? Teka lang. Nagbasa pa si ate. No? Kung gusto nyo na energy nyo lang gusto makuha natin, all the details po is nasa baba ng video ni Ate Aimee. Yan, nasa baba na ito yung all the details para sa personal reading. Dito sa general reading Kabayan Gemini, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakarami nyong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay. Maaaring makaka-receive ka ng isang gift, no, o pagpapahalaga sa isang tao, or gift. Maaring bulaklak, maaring small things na gift, ganyan. Candy, o ano man yan, na gift, no? Yan. And then, nandito rin yung situation na pagkakaroon ng lakas ng loob, no, to look to the future. Also, the luck is in your side. Iba dito siguro is meron kayong sitwasyon na parang nakikibaka kayo or sumusugal, ganyan. Either this is a gambling or sumusugal kayo sa isang bagay na gusto nyo magkaroon ng magandang resulta. Ganyan. Para sa future nyo, ganyan. Kung ano man yan. No, kumbaga hinihintay nyo yung lucky na yon. Kumbaga sumusugal kayo para maganda. For your stability or for your future. Ganyan. Yung magkakaroon ng magandang resulta. Ganyan. So, iba naman dito is may mga ibang aspeto ng buhay mo na siswertehin ka or there's a lucky. Either sa yung trabaho this time, maaaring may makaka-receive ka ng mga good things or good result sa trabaho mo, ganyan. O kaya may marireceive ka na regalo or pagpapahalaga sa malapit sa puso mo, o kaya small or big things. Small or big things Small or big na gift man yan. Kung ano man yan sitwasyon sa buhay mo, no? Merong mga joy and happiness ako na nakikita sa iba. May mararamdaman daw kayong ganun. Also, maliit man to o malaki ha. May mga iba dito is an opportunity. Ako nakita. Opportunity, either new job, new work, or ano mang opportunity sa buhay mo niya na magiging happy ka. No? May mga happiness kasi ako nakita. Small or a big happiness. Iba dito is meron ditong magbibigay sa iyo ng kasiyahan, or may mga kasiyahan ka siguro na pupuntahan kasi we have the, okay, diba flower is parang, pag nakita mo yung flower, yung bouquet, na parang ano siya, happy, pag tiningnan mo siya, diba? Ganun. Also, when it comes, kasi also this is a pera din kasi to eh. And also, the word is, you need to protect your finances, trabaho, or kung kailangan mo mag-ipon ka na, ganyan, for your future. Kasi kung naman nakatingin mo, si Bird kasi nakatingin siya sa future, di ba? Or you think to the future para magkaroon siya ng magandang resulta. Yan. Also, pera din kasi to related o pera of the future. Ganyan. And also, the good result and the happiness. Ganyan. You need to protect your finances, your work, yung hardworking mo, or yourself also. Protect yourself. At dito rin yung pagkakaroon ng pagiging matibay ang loob, pagiging matatag, no, sa nakita ko dito. Kung ano man ang mga pinagdadaanan mo this time, magkakaroon daw yun ng good result. No? Ang nakikita ko dito. In the future, magkakaroon siya ng good result. Ano bibigyan ko? Halika nga dito, puro kalokohan eh. Anak ko. Tan, 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 tan. Tan, anak. Tingnan natin ang iyong energy. Galing niya no, tumatalon siya. Hindi siya naglalakad na gano'n. Yung isa naglalakad yun. Ito, ang ano niya, talon.
jumping. Cute. Ano energy ni? Alam mo, ang energy, nakikita ko energy mo, napaka-active mo. Gemini, ang active mo. Yun dito sa bouquet, ano ha, ikaw or vice versa yan ha. Maaari ikaw is magbibigay ng gift or makaka-receive ka. Maliit man o malaki yan. May mga happiness kasi ako nakikita sa'yo. Energy ni Gemini. Andito rin yung nakikita ko dito yung parang you are lonely. Alam mo yun? Parang nakikita ko you are lonely. Lonely ka. Parang nakikita ko dito pag pinagtabi kasi ito, parang you want comfort or you want something comfort or protection from someone or you want to protect someone. Okay. Anong energy ni Gemini? Or mahandun din yung sitwasyon na umaasa ka pa rin na may mangyayaring magandang resulta sa iyong mga hinihintay na pakikibaka sa buhay. Kanya. Hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa. Or huwag kang mawala ng pag-asa. The fire. Fire in Aries and the air. Pwede kong malaman sa bakit energy niya to. About sun. Pwedeng paki-clear. Ano yan? Sino? Sino to? Okay. Okay. Ang energy mo dito is, may sasabihin ako dito ha. Handito tinanong ko kasi to kung sino to. Kung sino to ha. Tinanong ko siya. Sino ka? Sabi ko gano'n. Sabi niya dito, ako si Leo. Leo, the fire sign. Leo, Aquarius, Taurus, Virgo. And also, we have the air sign. The Libra. The air in Libra. We have the Two of Pentacles of the Earth of Capricorn. This is the Earth, Taurus, Virgo, and Capricorn. The Seven of Swords in Gemini. Ikaw to ah. The Earth is then the fire sign. Okay? And we have the Justice pala. The Earth in Virgo. And the Pair of Swords. Okay, ang energy mo this time is meron kang mga magkakasakit ka? Iba sa inyo magkakasakit? O kaya naman yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng chronic stress, mababurnout kayo, may mga sitwasyon na chaos kayo, may mga sitwasyon na malilito kayo or something hindi kayo mapapakali. Iba sa inyo is may stagnant daw kayo sa isang sitwasyon na matagal na meron kayo. No? Andito rin yung nakikita ko na may mga sitwasyon na yung naging flexible ka. No? Mayroon kang magkakaroon this week is magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo. Yes. It's more on doubt or paghihintay. No? Sa nakita ko to. May mga gusto kang actionan na maaring hindi mo ma-actionan. Parang handito yung sa magdadalawang isip ka, ganyan. Or magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo. Yan. You're doubting or waiting or magdadalawang or something hindi mo alam kung paano magsimula or may mga sitwasyon na hindi mo alam siguro yun nga, paano magsimula, ganyan. Or mga sitwasyon na magiging flexible ka, magiging weak ka this week, no? It's more on weak, it's more on parang you're hiding your feelings, yan, i-hide mo daw yung nararamdaman mo this week sa iba, and tsaka
ma-stagnant ka, may mga sitwasyon daw na hindi mo pa ma-accept, or yung iba dito is parang mangangailangan ng counseling or support ng ibang tao sa nakita ko dito. Meron din ako nakikita dito na tao na nagsisinungaling. Tao siyang na nagsisinungaling na either pinapaikot ka niya, ang nakita ko dito, parang pinapaikot ka niya. Parang ang pinapakita niya sa'yo is parang wala siyang pakialam, pero nagsisinungaling siya. Wala siyang pakialam, pero nagsisinungaling siya. So, parang hindi pinapaikot ka niya dun sa cycle niya ng buhay niya. Andun yung sitwasyon na nagsisinungaling siya, nagsasalita siya ng hindi maganda rin siguro about sa'yo. No? Sa nakita ko, hindi din yung maaaring may nakikita rin kasi ako na chismis or gumagawa siya ng chismis na hindi totoo. No? Sa'yo. About sa'yo. Ganyan. Gumagawa siya ng ganun. Parang pagsisinungaling. Siguro andito yung ginajudge ka niya or handin yung manipulative or handin din yung this person is a very cold-hearted pero pagsisinungaling lang to. Kasi gusto ka niya paikutin. Kunyari wala siya pakialam pero they care. Handin siya nagja-jungling siya. Kumbaga na handin yung sitwasyon na halimbawa meron siyang ikaw to or siya ha. Pero yung nakikita ko itong tao na to kasi tinanong ko kung sino siya. Halimbawa meron siyang sitwasyon o maaaring ikaw rin to, meron siyang sitwasyon na binabalanse siya. Parang hindi yung tinitingnan niya kung ano yung maging reaction mo. Ganon. Maaaring may option siya. Yan, may option siya. Ikaw or siya. Ay, ikaw or siya. Ito, may dalawa siyang option. Halimbawa lang ha, may dalawa siyang option. Tapos, tinitingnan niya kung ano yung magiging reaction mo, ganyan. Parang papaikutin ka niya sa gulong ng palad niya, ganon. Kasi may gagawan. Parang they want to manipulate you. Hindi lilinlangin ka niya. May panglilinglang, may pandaraya ako nakikita dito. Maybe this person is bitter, ganyan. Handito yung napaka-malisyoso niya rin kasi. Malicious person. Cold-hearted kuno, pero hindi. No, it's more on nagja-jungling lang siya. Ito yung tao na maaaring nagsisinungaling. May tao na liar, dishonest, babaero, lalakero, sneaky person, manipulative. There's a betrayal ako nakikita dito. May pandaraya. Noon, matagal ka na niyang dinadaya. Actually, matagal ka na niyang dinadaya. Energy mo is doubting sa mga gagawin mong sitwasyon or activity this time or mga plano mo sa buhay. Magkaka-doubt ka raw. Yung mga, siguro doubt kung umpisahan mo to or kakausapin mo to, ganyan. Or pahalagahan po ba siya, ganyan. Kung ano man yung sitwasyon na imimake on you begin mo sa buhay mo. O yung kung ano mga plano yan. No? Anong parating kay Gemini? Wala, namatay na naman yung iPad ko. Kadadaldal namamatay ng iPad. Anong parating kay Gemini? Anong parating kay Gemini? Nye. Nine of Swords. Panalo and the Four of Wands. Ikaw to, Gemini. Bakit yan ang parating sa kanya? About what? Saan po? Four of Fire sign to Fire element. And the fire element na naman in Leo. In Leo na Aries, basta Four of Fire to. And the Queen of Wands is a fire. Leo, Sagittarius, Aries. And this is you. Pwede yung malaman about saan tong ano. Nak, anong ginagawa mo dyan? Bakit po? Anong magiging resulta nito? Hala, anak, may pupo. Nakaw. Buhalo. Okay. Energy mo. Okay, ang ano mo this time is, ang parating sa'yo is may mga aalalahanin ka daw,
mapuprostrate ka or may mga takot or makakaramdam ka raw ng pag-iisip sa gabi. Also, baka manakit yung ulo mo, insomnia, migraine, stress, anxiety, depression, mga ganyan. Mga sitwasyon na maaring ito is hindi pa tapos, na hanggang ngayon is dala-dala mo, no, sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na magiging emotion ka raw. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng disappointment. Yan. Disappointment, parang may mga gagawin ka na magkakaroon ka ng self-doubt or pagsisisi, ganyan sa iba. It's more on failure because of your choices. Disappointment to. Yung may mga outcome na hindi naging maganda or pagiging maganda. So, iba dito is magkakaroon kayo ng blockage. No? Blockage sa isang sitwasyon na plano. Or may mga plano na hindi pa actually mangyayari na o hindi pa move forward, ganyan, moving ahead. Kumbaga, handito rin yung situation na hindi ko nakikita na stable ka. Kasi it's more on sadness and pain. Yung mga deep unhappiness, mga pagsisisi, mga lungkot, takot, ganyan. May mga more on sadness ang nakikita ko dito. You're not stable. May mga sitwasyon doon na malilito ka. This week. May mga pagkalito. Para may mga doing fashion ka or may tutulungan ka or nandito yung sitwasyon mo na sa iba sa inyo na ayaw mong wala ng pag-asa pero malilito ka. Ganun. Parang ganun. Ayaw mong wala ng pag-asa pero malilito ka pa rin. Ganun. I hope yung iba sa inyo hindi kayo bulihin. No, yung iba rin dito magkakaroon daw kayo ng either kayo is bubulihin or yung iba is magkakaroon kayo ng competition. Ganun. May mga bagay daw kayo na dapat nyong i-reset or dapat nyong kumawala. Leap of faith, kailangan nyo daw magbibiginin. Kailangan daw dito ng lakas ng loob. Kumbaga, ang sinasabi dito is you need to let go something in your life or you need to reset yourself, reset your sarili, reset yung mga decision, reset mo yung mga isipan mo, ganyan, reset mo yung mga plano mo, ganyan. Mga ganun. Kailangan mo daw manindigan, no? Iba dito magiging kayo, busy sa pag-iisip or magiging busy kayo sa ibang bagay ng buhay mo this week. Ano yung abo na yun? Ano ba yan? Anong dapat iwasan? Ni Gemini. Mapuprostrate kayo, magkaka-stress kayo. Na-insomnia ba kayo? Kasi dito may mga pag-aalala at night shift. Siguro iba dito night shift. May mga alalahanin daw kayo. Ganyan. Parang may pupukusan kayo na isang sitwasyon na sad para sa inyo. Na masasad kayo. Or pag-aalala. Takot, pag-aalala. Na-feel mo natalo ka, ganyan. Sa iba. Dapat iwasan. Thank you po. Air in Aquarius, the Earth, Taurus, Virgo, and Capricorn. And we have the Sun, the Fire. Fire. Okay. Bakit po? Ano pong nito? Anong po magiging resulta niyan? Wow. Thank you po.
Ganda na may resulta. Okay, explain ko. Maganda yung resulta. Okay. Ang dapat mo daw iwasan is yung sitwasyon na hindi ka magtatrust to your intuition. No? Sinasabi dito na kailangan mo maging wiser, stronger, let go whatever holding you back sa nakaraan. Alalahanin mong maigi yung mga bagay na situation mo in the past na binigyan mo yung mga sitwasyon na mali or mga sitwasyon na nag-fail in your life. Alalahanin mo daw yun. No? Yung mga hindi mo na-actionan, yung mga na-reject mo, yan, alalahanin mo daw yun. And then, you need to trust more to your intuition. Sa ngayon, is kailangan mo ngayon daw ng renewal to yourself, no? Kailangan ngayon ng pagbabago sa buhay mo, no? Kailangan mo daw makita at mag-umpisa sa sarili mo how to renew yourself, no? Sa nakikita ko dito. And more on trust to your intuition dito. Alam ko, kasi iba dito, yun nga, ulitin ko muna ha, kailangan mong i-let go whatever holding you back sa nakaraan, leaving behind, renewal, it's time to release all the baggage, and kailangan dito na accept yung lesson, and then also, is changes, syempre, no? Leave behind. Kailangan dito ng pagpapasya dito, this time, and look to the future, kumbaga. Alam ko na you need something, or nahandun talaga yung lungkot, or depressed, or sad, na nakikita ko yung you are weak, or nagkakaroon ng mga moody or dramatic situation sa buhay mo this time, pero ang sinasabi dito na i-let go mo na daw yun. Kumbaga, ang kailangan sa'yo doon, don't focus doon sa sitwasyon na yun. Kailangan mo dito is pagbabago. Sabi ko nga sa'yo is resetting, di ba? Umpisa mo sa sarili mo. Kasi why? If you're resetting yourself, you attract the luck. You attract the luck. You attract yung mga gusto mong ma-attract sa buhay mo. No? Kailangan mo lang din ma-accept. Sabi ko naman, if ever po ba anong mangyayari? Sabi ko gano'n. Kung bibigyan mo daw yun ng hard work, or magpo-focus at makikukomit ka sa situation na yun, yes, there's a victory and success doon na magaganap doon. Kung gagawin mo itong mga bagay na to, magiging maganda daw yung resulta, and you will attract the happiness, the friend that you need, or yung creation, or something na magiging masaya ka. Also, we have the friend dito. Kailangan mo daw talaga na i-hard work or give effort para daw ma-achieve mo yung sitwasyon na yun in your life. Kung ano may mga gusto mong sitwasyon. Kasi if you are starting to renew, to resetting to yourself, ma-attract mo na yun. Yung happiness, yung success in life. Makikita mo na daw yung hinahanap mo na kulang sa'yo. Kung labang kulang sa'yo, yun. Ma-attract mo kasi. Makakaroon ka, mamamagnet mo na sila. Mamamagnet mo yung sitwasyon na inaasam mo. When it comes to love, Gemini in love. Sa ngayon kasi, you are wait. Ang daming dissatisfaction na nangyari sa buhay mo. Diba? Na minsan naboboard ka na rin. You're feeling stuck. Ang daming question na tumatakbo sa isip mo. Ganyan. Siyempre, kailangan dito, you need to trust your intuition. At kung ano yung tumakbo sa intuition mo, gawin mo yun. Mag-renew ka sa sarili mo. Pahalagan mo yung sarili mo. Mag-umpisa ka sa sarili mo. Love is sa lahat ha. Ikaw, family, anak, karelasyon, kasamahan sa trabaho. Kamusta sa love si Gemini? Love is Gemini. Advice po. Okay. Bakit po 7 of Cups? Bakit? Ano yan? Pwede ko malaman sino? Bakit nandito to? Anong ibig sabihin? Bakit? Ano ito? Okay. When it comes to a love, magulo yung isip mo, no? Kumbaga, iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng options in life, no?
Nagkakaroon kayo ng options in life. Andito rin yung sitwasyon na maaaring nagkakaroon kayo ng option. Maaaring kung iba sa inyo is marami kayong pinagpipilian, ganyan when it comes to love. No, maaaring may pinipilian kayo na ngayon at may mga nakakausap pag siguro kayo na iba. No, sa nakita ko dito. And then sinasabi dito, mag-ingat ka sa situation mo ngayon na when it comes to love. Kasi why? May tao dito na hindi siya very supportive sa'yo. No, andito yung tao na to is nakikita ko na may paniling lang sa'yo. May mga tao na maaaring nakakausap mo or kasama mo o kinakausap mo na nililing lang ka. No? Kasi hindi ko nakita na this is a very disloyal person, also arrogante. Hindi siya supportive sa'yo eh. Hindi talaga. We have the fire in Leo. Fire in Leo, fire in Aries. Puro fire sign to. Fire in Sagittarius, fire in Aries, and also the water in Scorpio. And the earth in Aries. Element of earth in Aries. And the 7 is Scorpio again, water in Scorpio. And yun nga, sinasabi dito na medyo magulo yung isip mo, you want to be happy, and din dito rin yung sitwasyon na you want to commit for something, or meron ako nakita na you want to commit, pero nahandun yung loneliness because of this failure situation na parang, nag-fail ba to? Parang nag-fail siya. Parang may nag-fail sa'yo. Meron kang pinagsisisihan eh, na nakipag-commit ka sa isang sitwasyon, tapos ngayon pinagsisisihan mo siya. Tapos ngayon na nakikita ko sa'yo dito, parang you are waiting for something, or handito yung mga deep wound and mga battle na sinuong mo, no, sa nakita ko dito. Pero sa ngayon nagkakaroon ka kasi ng option, either you are moving forward or hindi. Or mag-i-start ka lang ng new beginning or hindi. Kumbaga dito sa'yo is nagkakaroon ka ng restriction or nagkakaroon sa'yo ng delay or cancel to move forward, to make a new beginning, to reach your goal. Sa nakita ko dito, parang dito ka na indecision ka sa ngayon. No, parang you want to try one more chance sa isang bagay kasi you are stagnant. Ganyan. Parang gusto mo pang isa pang pagkakataon, ganun. Pwede bang mag-umpisa tayong muli or mag-umpisa na lang muli. Ganyan. No, nandito rin yung may gusto ka rin kausapin. Parang may gusto kang kausapin, parang sinasabi dito na this is not the time para kausapin mo to yung tao na to, kasi nakita ko dito na hindi rin siya makikipag-usap sa'yo this time. Tsaka ang nakita ko sa kanya, kausapin ka man niya, maaring hindi rin naman siya magiging supportive sa'yo or hindi kanya pagtutuunan ng pansin, or hindi mo rin marireach or hindi mo rin marireceive sa kanya yung expectation mo o yung gugustuhin mo na sagot na gusto mong marinig. Hindi mo makukuha yun sa kanya this time. Kasi sa ngayon hindi eh. Kumbaga bad timing to para sa sitwasyon na to, para makapag-usap, kumbaga. This is not the right time para sa ganung bagay. Yun. Ang hirap naman, pero you need to be very careful at kailangan mo daw ng matinding plano dito. No? Kailangan dito naman matinding plano. Hindi mo daw kailangan, kumbaga, plano lang. plano eh, no? Siyempre, keep fighting pa rin. Keep fighting. Huwag ka daw susuko. Siyempre, huwag kang susuko kasi we have the 10 of Cups pa rin, di ba? Darating yung time na magiging masaya ka pa rin. Pero hindi, sa ngayon is a bad timing. Ngayon, kumbaga sa iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng slow motion to make a new beginning in your life kasi nagkakaroon kayo ng options in life. Ganyan. Either you want to stay
or may mga o kaya naman may pinagpilian kang mga love life, ganyan. O kaya naman, pinagpipilian mo yung iwan yung nakaraan, current, and going to future. Mga ganun. No? Tingnan natin ang advice. Bakit po Tower ang advice, universe? Thank you. Uy, anak. We have the fire element, the fire Leo, the air, and the fire. The fire and the water. Okay, ang advice niya sa'yo is, abandoning the past, or abandon the old version of you, or abandon yung mga maling decision, maling situation, o yung mga sitwasyon na rules, decision, or abandoning the old version of you, ganyan na, or abandoning a situation, ganyan. Ang nakita ko, yun ang advice sa'yo. Going towards sa bago. And then sinasabi rin dito na kailangan mo na daw na maintindihan yung mga bagay-bagay at magpakatotoo ka raw sa sarili mo. This time daw, gamitin mo na daw yung iyong, you need to see the fact. Kumbaga, you need to see the fact when making an action, before ka mag-action. No? Before ka mag-action, you need to see the fact. You need to be smart and acceptance. Kailangan dito ng peace. And kailangan daw maintindihan mo. No? Kailangan daw maintindihan mo para magkaroon daw ng peace dito. And then, yung mga dapat kang baguhin sa sarili mo, ibig sabihin. And also, communicate. No? Communicate. Communicate is the best. And, kumbaga, the positive motion is up to you. Kumbaga, it's up to you to make it happen. No? This is a breakthrough para sa'yo to trust to your intuition more. You need more to trust to your intuition this time. No? Sa sinasabi dito. Wala, po anak. Yun ang ano. Kumbaga, it's up to you. Yung future mo is nasa sa'yo daw. Ganyan. Magpakatotoo ka lang daw sa sarili mo. Yun. Kumbaga, wag kang mag-isip ng mali or wag kang maging bias. Ang aanuhin mo ngayon dito is yung katotohanan. No? Wag kang mag-isip ng mga hindi maganda. Dapat ang hahanapin mo dito yung katotohanan at magpakatotoo ka sa sarili mo rin. And try to communicate, to clear. Diba? To clear. Ganyan. Kasi iba sa inyo parang natatakot ka din. Siguro ikaw or just vice versa, parang meron akong tao na nakikita na natatakot for a confrontation, ganyan. Parang may tao din ako nakikita na they looking for pag-uusap or agreement, ganyan ang nakikita ko. Gawa sa gano'n, parang someone want an harmony ako or want ang pag-uusap or teamwork or pagkakaisa, gano'n. There's an offering ako nakikita. Baka makareceive ka ng text. Ikaw ata magte-text or makaka-receive ka ng messages. Kaya, arigato namaste, God bless.